sinabi po ni Bato de la Rosa na tumpak itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Masyak talaga itong si PBBM sa sinabi ni Bato de la Rosa. O, ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Presidente Bongbong Marcos, na-shock siya dito sa sagot ni Senator Bato de la Rosa. Tumpak ang mga sinasabi ni Senator Bato de la Rosa laban dito sa Administrasyong Marcos. Okay? Sa sobra niyong pambabatikos dito sa mga Duterte at sa mga kaalyado ng Duterte, nakakalimutan nyo na ang pagtugon ng mga problema ng mamamayang Pilipino. O ayan, sampal sa mukha ninyo ang sinasabi ni Bato. Mamaya, pag-usapan din natin yan, ha? At itong panglas na ating pag-usapan ay itong si Kaado, no? Sabi ni Kaado na binatikos ang palpak na admin, no? Patungkol po dito sa 5,500 flood project program. Bakit si Duterte ang pinagbibintangan ninyo na bakit raw hanggang ngayon bumabaha ang NCR? Ayan itong si Kaado. Tumpak itong mga sagot ni Kaado patungkol dito. At mapapahiya talaga kayo sa sagot ni Kaado dito. Especially itong si Presidente Bongbong Marcos. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Punta tayo dito. Dito sa sinabi po ni Bato de la Rosa na tumpak itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa. Masyak talaga itong si PBBM sa sinabi ni Bato de la Rosa. Ito, tingnan nyo itong sinabi ni Bato. Ito. Senator Ronald Bato de la Rosa, Republic of the Philippines. Sinabi niya ito noong August 13, 2024. Ang sabi ni Senator Bato, yun ang ipinagtataka ko. Itong gobyernong ito, bakit ganoon na lang sila makafocus ng resources nila against dating Pangulong Duterte at saka sa kanyang mga kaalyado? Ibig sabihin, itong gobyerno na ito, ginawa talaga ang lahat para ibintang lahat ang kasalanan kay former President Duterte. Ito pa, in their search na mapin down si Pangulong Duterte, sabi ni Bato kinalimutan na nila ang mga basic na pangangailangan ng taong bayan. Yan nga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi pa ito sinabi ni Bato de la Rosa, pareha kami ng sentimento ni Bato de la Rosa. Ano ba ang sentimento natin? Kung mapakulong ninyo si Duterte, kung mapakulong ninyo ang mga kaalyado ni Duterte o mapabagsak nyo man ang mga kaalyado ni Duterte, ang tanong ng taong bayan, uunlad ba ang bansa natin? Di ba? Sinabi ko na yan sa inyo. Bababa ba ang presyo ng bigas into 20 pesos per kilo? Kasi itong gobyerno na ito, focus na focus. Focus sila kung papaano ibagsak ang pangalan ni Vice President Inday Sara Duterte. Focus sila kung anong mga bintang-bintang nila laban dito sa former President Duterte. Para talagang gusto nilang pagbibintangan lahat, mga war on drugs, itong mga kapalpakan raw sa 5,500 flood projects dahil raw ito kay Duterte. Ganun ba? Mamaya i-explain ko yan bakit palpak rin sila dito. Ang tanong ko sa inyo, especially itong Kongreso nakafocus po kayo ngayon para sirain, gibain, ilaglag ang pangalan at dignidad ng mga Duterte. Sinira ninyo by comparing or by giving false information about sa kanyang ginagawa nung siya ay presidente pa o administrasyong Duterte. Lahat na lang ikono-connect ninyo para lang masira ang mga Duterte. At the end of the day, si Duterte ba ang solusyon? Ang pagbagsak ni Duterte, kung makulong natin si Duterte at mga kalyado niya ay masisira, yan ba ang magiging solusyon sa lahat ng problema? Yan ba ang solusyon sa baha natin? Yan ba ang solusyon para lumago ang ating ekonomiya? Kasi itong administrasyon na ito, nakalimutan na nila na meron silang pangangailangan
na basic, na tulungan itong mga mamamayang Pilipino, hindi na natugunan. Yan ang mali ninyo eh. Atat na atat kayo eh. Nakabantay kayo sa mga mali ng mga Duterte at mga kaalyado. Nakabantay sila lahat. Kung matutuklasan nila, ayan. Nakabantay kayo lahat. Pero nakalimutan nyo na ang taong bayan na meron kayong obligasyon. Gutom ang taong bayan. Marami tayong problema. Marami tayong problema na hindi naman dapat ito pinoproblema noon. Dahil na-solve na ito ni former President Duterte. Ngayon, problema na naman. Yang baha na yan, example yan. Ipapaliwanag ko sa inyo. Eto. Ipapakita ko itong sinabi ni Kaado. Yan. During Duterte's time, Adolfo Kaado Paglinawan, political analyst, sinabi rin niya, August 13, 2024. During Duterte's time, walang nangyayaring matinding baha na katulad nito. Imagine that one, Sa panahon ni Bongbong Marcos, bumaha. Halos tagaliig yung baha. Yung iba, tagaliig yung baha. Nung time ni Duterte, malakas ang ulan. Rain, the same, sa NCR. Bakit hindi yun bumaha? Yan ang malaking tanong eh. Kasi, pinagbibintangan na nila ngayon na si Duterte raw ang cause dito sa baha na ito. Bakit raw itong mga flood control project, hindi ito natutugunan ni Duterte? Si Duterte na naman ang kasalanan. Duterte na naman ang may kasalanan. Pero bakit bumaha sa panahon ni Bongbong Marcos? Diyan ka magtataka. Bakit noong panahon ni Duterte hindi nagbabaha? Itong political analyst na ito, tamang-tama talaga ang kanyang analysis. Panahon ni Marcos, bumabaha. Panahon ni Duterte, hindi bumabaha. Meron ng baha sa NCR, pero hindi gaano ka laking baha. 'Di ba? Yung magbabaha yung NCR doon, 'di ba? May bagyo. Hanggang tuhod lang siguro. Pagkatapos ng mga ilang araw, mga 2 days, 3 days, nawawala na yung baha. Pero ang tanong, sa panahon dito sa administrasyon ni Marcos, tagaliig, tagahawak yung baha. After 1 week, 2 weeks, hindi pa. Ang baha, nandyan pa rin. Ang tanong, bakit nagkaganyan sa panahon ni Marcos? Eto, sasagutin yan. Okay? Kung ang floodgates ay iniwan ni Duterte kay Marcos Jr. ng malinis, ano ang ibig sabihin? 2 taon na naipon ang basura? Yan na, dito na tayo magkabukingan. Kasi, nag-take over po ang administrasyon ni Marcos. Try to analyze this one. Nung panahon ni Duterte, kung merong bagyo, ang baha, madali lang. Nag-a-absorb yung baha sa mga canals, lahat-lahat. Okay na, after 2 to 3 days. Itong kay Marcos, meron ngang iba dyan, mag-iisang buwan na, nandyan pa rin yung baha. Ibig sabihin, 2 taon, hindi nilinis itong mga basura na ito. Bakit? Ito ang pruweba. So, yung pag-amin niya na dahil sa basura, ang ibig sabihin niyan, something's wrong with the local governance. Meaning to say, kung makita nyo sa mga ambush interview ni Presidente Bongbong Marcos, isa sa mga sinasabi niya, ang cause raw sa mga baha, itong basura. 'Di ba? Lahat tayo nakapanood doon na basura ang cause ng baha. Ang mga tao raw ay hindi nagtapon raw ng basura. That causes bumabara doon kung anong mga bumabara. Meaning to say, sabi ni Kaado, something's wrong with the DILG. Abalos something's wrong with the people having this perception that they can just throw the basura. Because anyway, it appears na hindi naman sumusunod si Marcos Jr. sa kanyang mga pangako. Ibig sabihin, nung time po ni former President Duterte, disiplinado ang tao. Ang DILG, isa na dito. Sila yung magdidisiplina sa tao na huwag kayong magtapon ng basura. Itapon nyo ang basura nyo sa tamang lugar. At hindi nagkulang ang mga authorities natin, DILG o kung anong mga ahensya ng gobyerno, nung ahensya ng gobyerno ni former President Duterte, nililinis po itong mga basura na ito. Sa panahon po ni Marcos, dahil weak leader siya, hindi mismanagement, hindi siguro yung maintenance ng mga basura, hindi siguro na natalakay ng maayos, kaya nagbaha. So booking na naman kayo. So huwag niyong pagbibintangan si Duterte kasi pareho tayong inulan. Sa 6 years po sa panunungkulan ni former President Duterte, nagbaha rin. Pero after the baha, gumuho ka agad. Nag-absorb ka agad. Kasi updated ang administrasyon ni ito analysis ko ito. By the way, Kaado analysis, disiplinado. Ang DILG noon, nandito.
controlled by the president. Oh. If itong mga basura na ito is caused by the itong mga basura na ito is caused itong mga baha na ito is caused by the basura, bakit hindi mag-implement ng programa ang ating mga ahensya ng gobyerno para linisin ang itong mga basura na ito? Hindi po nagkulang ang ahensya ng gobyerno sa panahon ni Duterte. Pati nga Manila Bay nilinis. Pati nga ang Boracay nilinis. So hindi nagkulang. Kaya hindi ganyan, hindi masyadong umepekto yung baha sa panahon ni Duterte. Naintindihan nyo? Walang authority at command si Bangag, correct? Dahil sa weak leadership niya, pinababayaan lang. Sabi niya, basura kasi ang dahilan dito nagtatapon. Bakit hindi ka gumawa ng programa? Na alam mo talaga na ang tao magtatapon talaga yan ng basura. Bakit hindi mo dinisiplina? Ikaw yung gobyerno. Tapos saka ka magngangat-ngat na nagbabaha. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman